Yo, yo, yo! Welcome back sa #1 male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast. Welcome mga kapatid. Welcome kayo rito. Naghahanap ba kayo ng masculine role model? Bitin ba sa bahay? Bitin sa tropahan? Dito nyo hanapin yan. Di namin kayo ililigaw, pare. Alam mo pre, pag usapang masculine role model, kasi nga merong nakikinig sa atin na 50s, ganyan. 50s? Oo, 50s. Alam mo, ina-affirm talaga nila, kino-confirm talaga nila. At yun din, given na 50s sila, nanonood dito, wala nga silang, di nga nila makita sa iba talaga. Talagang tayo ang gumagawa nito dito sa Pinas. Kaya, Ibalik ang essence ng tunay na pagkalalaki. Talaga. Kapag madaldal yung asawa mo, pang! doon ka magsimba tayo. Ganun ang sabi ko. Sabi siya, tinulak mo lang yung likod, doon ka magsimba tayo. Sinabi Kaya ko, naman dito tayo, halika. Ganun pala. Oo, halika, sasama kita. Simba tayo. Ganun na, kayo naman. Ayan, nakaabang na eh. Naka-clip na pre. Kiklip ka na sa ano eh. Si Clips, kayo naman. Sa isa daw, general lang sa army, ang puso ko nasa magsasakahari ako ng hip-hop underground. Ha? Slick and dapper, diyan kayo magpagupit. Pagupit ako diyan kahapon. Yun. At sa Golden Boy Boxing Gym Club, diyan kayo magboxing, diyan kayo magbasagan. Oo nga pala. Mga kabataan, ingatan nyo yung pera nyo ha. Speaking of Golden Boy Boxing Gym, may laban pala sila, may event sila, 25. 25. Mababa tayo doon, di ba? Oo, Mababa tayo tapos in-expect tayo dun, pare. sa Metro Fight Club din meron. Meron din eh. Oh. Paano yan? Magpapaganong-ganon doon. Oo, lalagari tayo, pre. Oh, sige. Makikita nyo kami dyan, so nirecord namin ito. Baka di nyo na rin makita. 1 hour sa 1 hour sa kabila. Yun. So, yun. Joshon Point para sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka, gusto mo lang mag-amoy mabango. Available mga perfumes natin sa TikTok Shop and Shopee, Black Prissy by Sadao, Seduce by JOP. Yan, nasa description yung mga link ng mga pare. Lalaban si Ninong Tank. Panoorin natin. Ay, Main oo. event nga siya eh. Golden Boy. Main event nga. Wala tayo dun. So, yun. Speaking of boxing, kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. Kung babae ka naman, mag-sports ka rin para sumiksi ka. 8 assets sa TikTok, Facebook, YouTube. Ang swerte mo! At swerte din ako. Magkakakilala na tayo. Boy Jacol, magbago ka na! Nagbalik ka. Nagbalik si Boy Jacol, ah. Na-miss mo si Boy Jackal, pare. Parang ang init ngayon, no? Sobrang init ng summer na kasi. Tumataas yung pre, dahil ang dami nag-aircon. Eh parang napansin yata, trending yung mga bill ng Meralco bill ngayon, pre. Okay. Lumaki. May nakita pa akong post, parang common friend ko rito, from 7,000 ang bill niya regularly, monthly. Ngayon, nag 9,000 pre, nag plus 2,000. Eh yun pala, kaya pala maraming nagtaasan, eh ngayon na pala in-implement yung pagsushoulder natin ng mga low-income household at mga senior citizen. Naging proud tayo sa sarili natin, pre. Pera natin yun. Pera natin yun. So biruin mo, no? Middle class, no? Pinakamalaking pinagkukuhaan na nga ng tax, pati electricity bill ng may hirap, tayo pa rin pala sumasagot. Middle class na nga is the new poor in the Philippines, pare. Gatasan, talagang pinipika. Talaga, eh. Kaya ang kawawa lang talaga dito lagi yung middle class, tapos yung pulubi. Ganun lang yun eh, yung homeless at yung middle class. Pero mas kawawa pa rin yung middle class. At least nga yung homeless, freedom. Wala iniintindi. Freedom talaga yun eh. Yung nakukuha nila sa Palimos, kanila yun, pare, 100%. Bro, walang tax yun, bro. Walang tax yun. Samantalang tayo, kada monthly, puta, may bayad tayo ng tax. Kasi di ba Wala sabi... silang pressure sa kuryente. Kasi tinan mo, di ba, sabi nga nila, yung mga bata ng mga malimos, di ba, hinuhuli ng DSWD, pero ayaw nila, hindi talaga sila magpapahuli. Kasi mas okay yung kita nila sa panlilimos eh. Di ba? Makachamba lang sila dun. Kung May iba dyan, nagbibigay 100 eh. Oo, di ba? Eh, wala naman silang gagawin buong araw. Baka di natin alam, nakaka 4,000 sa isang araw. Ano, grabe. Halo. Tapos, nagpatupad ng ganyang klaseng policy
Tapos sino bida? Middle class ba ang bida? Tayo ba ang nakalagay sa billboard, pre? Sino ang nasa billboard na yun? Huwag mo na banggitin. No. Hindi tayo, kundi yung official, pre. Kung sino yung official na nagpasa niyan, ng ganyang klaseng shitty things, sila yung napapalakpakan ng mga mahihirap. Pero ang pinaka nagdudusa talaga tayong mga middle class. Inang yan. Akala kasi nila mayaman ng middle class eh. Hindi nila alam, may mga problema din yan sa pinansyal, may mga binabayaran din yan. Mas marami, pre. Mas marami. Para sa mahihirap. Kasi tayo rin yung consumer eh. Middle class ang highest consuming eh. So, bawat bili natin, tax din yun. O, tayo yung mahilig mag-travel, tax, bayad. Tayo ang high percentage ng bumibili ng sasakyan. Tax pa rin. Yeah. Tayo ang may highest percentage ng bahay. Tax pa rin. Yeah. So, all in all, tayo ang nakukuhaan talaga ng maraming tax. Pero tayo ang kukonti ang benefit sa gobyerno. Halos ka-level lang natin lahat. Totoo. Diba? Nakakadismaya eh. Kaya tinan mo, kung sa tinagal ng Republika ng Pilipinas, simula pa kay Aguinaldo, ganon. So, tanggap lang ng lahat ng yan, natatanggap lang ng middle class yun. Kasi akong na-realize ko doon, very distracted sila eh. Kumbaga, What do you mean distracted? distracted kasi halimbawa, ako talaga hindi ko talaga gagawing buhay ko na yun simula nung natuto ako. Kasi okay na sila na entertainment ang TV eh. Yun, distracted na sila doon. Kung ano man ang pinagdaanan nila sa buong araw, kung ano man ang mga issue na nangyayari, marami dyan sa mga yan, okay na sa kanila. Basta opo sila sa TV, makapag-relax sila doon ng ganan-ganan, kain sila ng ngumanganga sa TV, okay na sila doon. Tinanggap nila okay sila eh. Saka naisip ko rin idagdag, kasi kung tutusin, yung clip mo, yung kay Tio Bray, yung clip mo na yung mga Pilipino, kasi majority nung tinutukoy mo doon, mga middle class yun. Yung pag nagkakapera, imbis na ipunin, ipapakain sa isang form ng distraction ulit yun. Bakit sa lahat ng pambabalagoong ng gobyerno sa middle class, pag nakatanggap ka ng pera, ganun pa ang gagawin mo. Ipapakain sa mga taong wala namang pakialam sa'yo. Kaya tuloy-tuloy yung chain ng kahirapan. Kaya masasabi ko, kasi, with humility, middle class naman talaga tayo eh. Middle class tayo. Pero, ibang klaseng middle class tayo. Iba yung mata natin, di ba? Obviously, lifestyle natin, iba rin. So, tayo yung middle class na hindi basta Nagising. middle class na gising. Itong category natin, middle class na gising. At Middle class din na parang paycheck to paycheck lang eh, di ba? Oo, at yun ang majority, Yun ang di ba? majority. Sila pinakamas kawawa lalo. Sila ang kawawa. Tayo kahit pa paano nakakalusot pa tayo eh. Nakakapagsaya pa. Nakapagsaya. What if ganito? Wasakin natin. Joke lang. Gusto mo talaga makakahans. What if ganito yan, no? Kung ako lang halimbawa magiging presidente, hahayaan ko lumipad ang Porsa daw. 2028? gago mamaya putam, kalabang ka pala. Unahan ka na namin, pang. Wag. Kung ako lang naman, halimbawa magiging presidente, no? Hahayaan ko lumipad lahat ng middle class. Papunta sa mas top level pa. Kasi since alam ko na sila yung may tsansa at mas malaking chance ang mas lumago at mas biniyayaan ng utak. Sa totoo lang naman, prangka na tayo. Mostly naman talaga sa baba, hindi naman lahat matalino. Kaya nga nakakaboto ng mga bobong presidente kasi dahil din sa inyo eh. Bigyan lang kayo ng 500, boboto nyo na. Di ba kabobohan yan? Hindi sa pang mamata pobre to Karamihan yan. Kaya nga di rin nakakaahon eh. Pero isa rin siguro kasi mababa yung sahod. Pero hahayaan ko lumipad lahat ng mga middle class saka yung mga upper class. Mas lilitan ko yung tax nila. Kasi sila yung mas maraming productive na magagawa sa bansa ko. And then yung mga mabababa, no? Wala akong ibibigay na 4-piece. Yung libreng money, yung ganyan. Wala akong ibibigay na gano'n. Hindi ka mananalo. Hindi ka nila boboto. Hindi, bakit? Yung middle class at yung upper level, since nakakalipad na mataas yan, gagawa ng business yan, makakaproduce ng maraming work yan na pwede maging trabaho nung nasa baba. Kesa pipilayin mo yung middle class, pipilayin mo yung mas mayaman,
babagsak mga negosyo nila, walang magiging trabaho yung mga nasa baba. Lahat hindi makakaahon. Tapos, yung mga 5K na binibigay sa inyo, hindi naman kayo maangat yan, pautot lang yun eh. Kaya nga. Yung pipila kayo pagka Isang linggo lang. init-init 5K bibigay sa inyo, 'di ba? Masaya na kayo, okay na kayo. Hindi. Dapat ang binababa tax. Kasi wala naman napupuntahan tax namin, putang ina, ibabaan nyo ng putang inang tax. Nag-aaway-aaway yung middle class sa yung mahirap. Ang hindi nila nakikita, nare-realize, ang pinakakalaban, yung mga putang inang nagbibigay ng tax sa atin na malaki. Totoo. Litan nyo yung tax. Wala naman nangyayari, kinukurakot nyo lahat eh. Yun na nga eh. Tapos isa pa, litan natin lahat ng mga sahod ng opisyal. May mga opisyal na hindi ko kilala pero sumasahod 150K eh. Para sa akin, Totoo dapat yan. 50 lang sahod ng mga yun eh. 50-30 lang eh. Totoo. Real talk. Agree ako dyan, pre. Siguro ang pinaka, mag-agree naman tayo. Again, kung yan ang magiging policy nila, na tulungan yung mahihirap, sino ba namang ayaw ng tumulong? Pero kasi ang nagiging burden nga sa mga middle class is kinukuhaan mo na nga kami ng para sa benefit na hindi namin makukuha, like mga ganyan 4-piece na yan, wala namang benefit ang middle class dyan eh. Wala. So kinukuhaan mo na nga kami, tapos ang laki pa ng tax mo sa amin. Diba? For example nga lang, sa akin nga, sa business ko, ang laki ng kinukuha nila sa akin, pre. Totoo. Tapos yung benefit naman, hindi ko nakukuha yung benefit, doon lang lagi sa mga lower class. Ang mahirap kasi pag nagsalita ka ng ganito, pre, feeling nila kasi mata pobre ka, feeling nila elitista ka, bawal ka umaray. Kasi Diba? ang priority lagi yung mahirap. Hmm. Pero sa totoo lang, middle class pinaka nasasaktan na ngayon sa Pilipinas. Hmm. Bawal na rin magsalita ng ganito. Sasabihin nila, anti-mahirap ka, anti-mahirap ka. Okay ng ina. Hindi, anti-gobyerno ako na may malaking tax na binibigay sa atin. Yun ang anti ko. Hmm. Diba? Totoo yan. Ito nga malaking since nasa online shop tayo, no? Ang business natin. Alam mo ba, ang dami nang nagsasara na online shop sa isang platform. Bakit? Kasi ang onti na nga ng benta nila, pre. Pero yung tax nila, ang laki. Diba? Kumbaga, yung kinikita, mapupunta na lang dun sa tax. Yun na lang ibabayad nila. Wala bang, kumbaga, support man lang na pagka ganito na lang yung kita mo, huwag ka na mag-tax. Hindi na dapat tax. Kunyari, bumenta tong isa ng 10K for a month, January. Dapat exempted na sa tax. Kaso ang gagawin, pre, 10K kinita mo, parang 5K pa ang kukunin sa'yo. Dapat nga walang tax e-commerce eh. No, diba? Oo. Ang hirap-hirap magpatagos ng business sa e-commerce, tataksan nyo pa. Tsaka, ano talaga, Ang kapal ng mukha, pre, internet na lang yun eh. Wala namang physical store. Putang ina, ba't mo tataksan? Putang ina nyo. tsaka, Kapal. tsaka ano talaga, dahil ang e-commerce bago nga. So, nag-operate naman ng Pilipinas, nabuhay naman ng Pilipinas, na walang tinataksan na Exactly. e-commerce eh. Kapal ng mukha. Oo, kaya definitely pwede talaga. Nakaman talaga itong mga baka ng inan to. E-commerce, pare, physical store ay e-store by internet. Anong kinalaman nyo? I mean, Hindi rin naman up ng Philippines, hindi rin naman up ng government. exactly. International yun. Anong cost nun sa government para mag-tax kayo sa mga nag-physical, nag-internet na store? Ano nun sa Pilipinas, tang ina nyo? Sobrang mukha na kayong pera, tapos yung tax namin, di nyo naman ginagamit sa maayos. Tapos pag-aawayin nyo kami ng middle class versus mahirap. Kasi kami, nasisisi namin sila kasi nga, gago kayo eh. Tsaka kayo karamihan ng mga nakikinig huwag niyong isipin na na hindi possible na yung tax matanggal. Pwede talaga yun. Pwede, may mga Pwede. bansa nga maliit ang tax walang tax eh. Kaya nga si Kiko Barsaga, pinupush niya yan eh. Gusto niya tanggalin na yung 12% na VAT eh. Gusto niya. Kailangan. So, it's a matter of susuporta ba tong mga ibang ibang mga politiko na to. Yun lang yun eh. Pero definitely pwede talaga. Kaya the fact nga na sinimulan na nga ni Kiko, pwede. Diba? Kasi nga, ewan ko, kasi to eh. Dahil alam nga nila yung laki ng pera na kinuha nila. So, inuunahan na nilang binabawi na kaagad nila yung mga kinukurakot nila, binabawi na kaagad sa middle class. Ano na nangyayari dun eh? Saka para sa akin, tanggalin na yung mga wala namang kwentang function. Tanggalin yung SK, tanggalin yung mga... Dagdag pa yan eh. No? Tanggalin yung SK, tanggalin konsehal, dagdag sahod lang yan eh. Tanggalin yung mga board member, tanggalin yung party list.
Wala namang sense masyado yan. Ang kwenta. Dapat ano na lang, barangay captain, rekta sa mayor. Yeah. Yun na lang. So yun, no? Punta tayo sa paborito nating segment, ang May Tanong, Baby. Yung tono mo kanina, kala ko tatapusin mo na. Kala ko rin eh. Uy. So yun, no? Oh, so yun. Pagka meron kayong problema na gusto yung marinig ang opinion ng Anti-Supot Podcast, message nyo kami. Pero make sure lang na nakapalo kayo sa lahat ng social media namin kasi kung hindi namin Pakyo pagbasahin yan. Oh. Alam mo, nakikita ko na antoking ka mamaya at magkakamali ka. Ito na inabangan ko ulit. Matagal kang di nagkamali this week eh. So mamaya, Hindi, ganado ako ngayon. Lakas nung kape na to eh. abangan talaga yung pagkakamali mo mamaya. Okay. So message nyo lang sa Itaset kung may mga katanungan kayo ha. Pagka wala, message nyo pa rin, follow nyo pa rin. Guluhin nyo lang inbox niya. Eto, babae ito, mabasahin natin tanong. Babae na naman. Sige. Pag babae talaga sa'yo ah. Uy! Huwag ganun. Ang chinichicks mo yung mga fans natin, bro. Hi, 8Asset. As a subscriber ng inyong YouTube channel, I just wanna ask a simple question. How to treat a man better? Oo, okay. In a way na mararamdaman niyang mahal na mahal ko siya. Kasi feeling ko I met the man of my dream. And he is very caring to me. Na-overwhelmed na ako minsan sa treatment niya. Singa muna. Pero ang worry ko ay paano ma-reciprocate yon. Gusto ko lang marinig ang opinion nyo kasi parang kayo na yung tumayong kuya ko. Dahil panganay ako at maagang namatay ang tatay ko. Ooh. Condolence. Condolence ba? Tama ba yan? That RIP. is... Ha? RIP. Rest in peace. Matagal na eh. Pag condolence, bago lang yun. Bago lang ba yan? That is why hearing a man's perspective is really important for me. Ganun lang kaiksi yung ano niya. Thanks a lot and more power sa advocacy nyo. Please hide my identity. Okay. So, ang question niya, paano marireciprocate ng babae yung effort ng lalaki para mas lalo pa siyang ma-inlove, no? Ng lalaki sa kanya. Oo. Sige, ako na una. Ang lalaki kasi, no, sobrang dali lang yan eh. Sobrang dali lang talaga para sa trabaho ng babae. Alam mo, sobrang dali talaga. Mas mahirap talaga yung trabaho ng lalaki para ma-please ang babae. Sa babae, sobrang dali. Baba lang niya ego niya, di ba? Baba mo yung ego mo. Specific na lang tayo. Kada uwi niyang, ako, para marami tayong masabi no. Number 1 para sa akin, kada uwi or galing sa gimmick yung trabaho or gimmick yung boyfriend mo, make sure na pag uwi niya, kahit papaano, meron siyang mailalagay sa tiyan niya. Kahit di man granding pagkain yan, kahit cupcake yan na ininit mo, hard-boiled egg na hinati mo sa gitna, tapos may asin dyan, masaya na yun eh. Ako, nasasaya ako ng pag-uwi ko, meron nung nakahanda sa akin kahit hard-boiled egg, kahit simpleng pagkain, as long as may nasasalubong ako na pagkain, big deal sa akin, pre. Na para bang, hindi mo naman kailangan gawin to eh, pero meron, big deal sa akin. At yun ang isang reason bakit kasal ako. Napa-inlove niya ako sa mga ganong klase ng bagay. Yung effort, no? Yung effort. So yun, number 1, pagkain. A for effort. Kasi totoo yun eh. Yung sabi nga nila, di ba, may kasabihan na, ano ba to? A way to a man's heart is through his Stomach. stomach. And don't judge the book because judge is a bubble gum. Cover the judge with a book. Ganun. Pero, hindi, totoo yun. Number 1 yun sa akin. Pagkain. Kayo. Paano kayo nai-inlove sa babae? Yun, paano kayo nai-inlove sa babae na parang hindi nyo na siya, mahirap siya pakawalan at to the point na parang gusto na siyang forever na yung babae. Sex ng sex. Ako na ano ko na talaga yan eh. Parang dati nung bata ako, pre, parang naging fear sa akin na sabihin yan. Pero, yun talaga kasi yung wiring eh. Yun yung realidad nating mga lalaki. It is not something to be ashamed talaga. Yun Alam yung mo, dahil- totoo eh. Alam mo, anti-support ang nag-ano yun, pre. Naniniwala na tayo nagpalakas ng loob ng lalaki na sabihin yung needs na yan. Na sex,
ano siya, primary Oh. need talaga siya ng lalaki. Mm. Dito yan, kami yung nagsabi niyan, huwag kayo mahiyang sabihin yan. So, yun nga. Kasi, nagkaroon na ako ng ka-live-in na talagang sex na sex, bigay ng sex. Nagkaroon na rin ako ng ka-live-in na deprived na ba yung term nun? Deprive ako, sinubukan ako na ganun. Alam mo, natural instinct ko yung umano sa kanya, mag-detach sa kanya. Kesa pilitin ko siya, magmakaawa ako, dumiskarte na lang talaga ako ng sarili ko. Paano yun? Paano? Maraming paraan, di ba? Hindi yung ginawa mo. O sige. Pinaka-common, edi gumalaw ka ng iba. Yun yung common. Kasi, Mas mabilis, no? oo, di ba? Magmumukha. Kasi ako pre, geto yan ah. So, number 1, inaamin ko talaga yon na bilang lalaki, magiging kahinaan ko rin talaga yung sex na yon. Pero at the same time, para sa akin kasi, pag nakakuha ko ng babae na i-weaponize yung Needs mo for sex. oo, hindi ako papayag doon. Pucha, hindi kita kinuha sa buhay ko para magkaroon ako ng kalaban. So kung i-weaponize mo sa akin yan, gagawin ko yung best ko para hindi mo yan ma-weaponize sa akin. Alam mo, nangyari sa akin nun, pre. Para lang hindi nga siya manalo doon sa battle na yon. Nagsasarili ako. Pag halimbawa, kasi magtatabi pa rin kami sa kama eh. So, nandiyon pa rin yung pakiramdam. Hindi ko siya kakalabitin. Papasok ako sa CR. Maggaganon ako. Para hindi ka maakit. Oo, para hindi na siya manalo nga dun sa part na yun. Panalo siya pag tinira mo siya. Hindi, pag tinira ko siya, kung ibibigay niya naman, wala namang issue. Pero kung yung parang inaano ka pa, pinaglalaruan ka pa. Leverage niya yung sex. Kung nile-leverage, pag nile-leverage pa, ako ayoko talaga nun. Para sa akin, Naranasan mo yun. meron nang gumawa sa akin ng ganun. Oo. Kabuisit balikan, no? Oo, kaya nga yun. Kaya wala na siya sa buhay ko eh. Saka yun nga, ang pinopoint ko dun pre, natural instinct ko, nagde-detach talaga ako. Oo, ang sinasabi ko nga, tanggap ko na kahinaan ko yan, pero since ginagamit mo yun against sa akin, gagawa na ako ng ibang paraan kaysa gawin mo akong mukhang gago, 'di ba? Yun yung hina-highlight ko dito eh. Na tanggap natin yung kahinaan natin sa Pussy. pero hindi natin gagawing gago yung mga sarili natin ng dahil sa pussy. Hindi natin gagawing loser yung sarili natin ng dahil sa pussy, 'di ba? Yun, buti na deliver ko yun. Gusto ko talagang i-deliver dito yun eh. Kasi nga nababanggit natin yun na naaminado tayo na pagdating sa sex. Pero nililinaw ko sa inyong lahat, hindi namin gagawing loser yung sarili namin ng dahil sa pussy. Humble enough lang kami para Aminin yun. na aminin yun. Humble lang kami para aminin yun. Pero hindi kami magpapaka-loser ng dahil dyan. Di ba? So yun nga, going back dun sa question niya, yun nga, generous sex na hindi mo siya ginagawang pinagmumukhang gago, hindi mo siya ni-humiliate ng dahil sa sex na yan, mamaling ka nung Oo, lalaki. matik eh. Masingit ko lang, I think fault din ng mga kalalakihan yun eh. Ako naranasan ko din yun na i-leverage yung bembang. I think ko kasalanan din natin yun that time. Masyado natin binibigyan ng ganong kadali yung sex kahit hindi naman deserve ng babae. Do you agree? Pwede. Kasi ako nun, since ang bata ako nun, lagi akong in-hit. So parang every time na lang gusto ko siya i-sex that time. So parang nung tumagal-tagal, since ang dali na lang ng lahat, ang dali niya rin nakukuha yung dick ko, doon na siya nag-start na mag-leverage sa akin. Kasi nga, binibigay ko lang yung ethics ko ng ganong kadali. Gets. So hindi niya na vinalue. Dine-value niya na. Oo. So, kapag ginaganon tayo, I think may part din na mali tayo. Oo. Kaya nga actually, so, halimbawa sa real life example na lang din, nababasa ka rin kasi niya eh. Halimbawa, merong babae na talagang binibigay sa'yo. Ngayon ikaw naman, nawawala ka naman sa awareness mo na nandun pa rin yung energy mo na hindi nga yung na hindi ka puro sex lang naman. Yun, hindi ka puro sex lang. So,
pag na-sense ng babae na ganun, kasi yun nga, yung totoong halimbawa ka sa akin, yun din, yung mismong babae na binibigyan ako palagi, nasanay ako ng ganun. Siguro nga, nahalata niya sa akin, nileverage din ako nun, one day, nileverage niya rin ako ng ganun. Pero, kaya doon ko rin natutunan yun. Doon ako nabuksan. Dahil naramdaman ko yung kahihiyan, puta, inano na ako nileverage na ako Doon na ako nag-shift na ayoko nung ganun dong pakaramdam. So, yun, hindi ko nga siya hinabol. Ginawan ko ng paraan yung sarili ko na hindi ko siya. Tapos yun, isang araw, siya ulit yung bumigay ulit. Nabalik ulit yung gano'n. Magbabalik yung respect eh. Bumalik ulit. So sa'yo, sex sa'yo, Kain. yung pagkain, effort. Effort. Para malaki na yun, effort, no? Sa akin, agree ako dun sa mga sinabi nyo. Femininity sa akin as a whole. Dapat the way magsalita siya is napakamalumanay. Kung malakas maka-allure yan, pre. Yeah. Hindi natin gusto magpakasal sa babaeng hindi malumanay o butangera. Yung, tayo na, yung ganun. Ayaw namin. Bago may nag-ex akong ganun, pre. Gumagano mo. Yung mga ganun. Gumagano talaga. Gago ko, baby ka na. Gago, pre. May nag-ex akong ganyan. Tangin na mo, ganun. Pag nagkukwentuhan niya namin nila, tawa kami ng tao, naalala ko eh. Galit na galit sa akin yun. Kasi nga, nung una, parang, sige, bigay pa ako ng edits, bigay pa ako ng bigay. Nung huli, parang napansin ko na ganun na ngayon nangyayari. Ako naman yung nagde-detach unti-unti. Hanggang sa to the point na gusto ko na siyang tablahin. Parang ganun. So, pumunta sa bahay, ganyan. Hindi ko siya masyadong ina-agreean. Hindi ko siya masyadong in-entertain, ganyan. Biglang tumayo, biglang nagalit, umalis. Uwi na ako, bahala ka dyan, gumanon, bahala kayo dyan, gumanon. Tapos pag sakay niya ng Grab, tinignan ko sa labas kung makasakay na maayos. Siyempre, diba, kahit pa paano, babae pa rin yan. May pinagsamahan kami. Pag sakay niyo ng Grab, utang ina, tinaas yung kamay niyo ng gano'n, Pakyo kayo! Ganda ganyan. Putang ina mo, deserve mo nga yan. Sarap pa bulo ng binato mo ng kaldero. Pong! Una kasi pare, mainhin siya eh. And then nung time na hindi niya na nakukuha yung mga trip na bagay na gusto niya makuha, na reciprocation sa akin, tangin na nagbago ng anyo. Lumabas yung pagiging bratinela, maldita. Gumanon talaga sa Grab, nakakayaw, tapos sumigaw, pakyo kayong lahat. Putang ina, squatting ka talaga. Ina ka. Pero buti na lang, hindi mo rin na-in-spoil, at least lumabas yung tunay na ugali. Diba? Oo, pero ako, bago ko pa naman makita yung tunay na ugali, may mga puzzle na ako minsan na nakikita na, kasi pipitik pa rin talaga yan eh, pag crazy, kahit anong tago niya ng pagkakamahinahon niya, gumagano, pumipitik talaga eh. Clicker, Oo. So sa akin yun, femininity, kapag nawala yun, I think mataturn off ako. And yun din yung nakapagpakuha ng loob ko minsan, especially yung babae na agreeable siya. At the same time, ang lambing ng tono, ang lambing ng boses, at nagpapalid talaga siya sa akin. May tiwala sa'yo no? Oo. May- Big deal yun May babae naging totga akong ganyan parang the one that got away na kompleto siya sa ganun, pare. And ako naman yung hindi kompleto that time. So, naiintindihan ko, ba't na-slip away kayo? Parang may ganun no? Parang manghinayang ka, okay sana. Kaso ako naman na hindi kompleto sa Arsenal that time. Oo nga, totoo. Hindi kayo nagtagpo ng tadhana, no? So, I think hindi rin talaga mag-work yun kasi medyo same age. Dapat talaga mas matanda lalaki. Para kompleto na yung kargada niya lahat. Pati mindset. Pero, Ano yung sasabihin mo? wala kasi yung speaking of totga. Alam mo, pag palapit ka na sa 40s, walang kwenta yun, walang sense yung totga. Dahil talaga akong pakialam dun. Mayroon akong masasabing totga Bembang? ko. Sex? Hindi, totga, the one that got away. Yun ba yung ibig sabihin? Gadot naman kasi nasa Alam ko, isip gadot eh. yung ibig mong sabihin Gatot. dun Ay, Kaya pala. Binaligtad yung totga, gatot. Hindi, Oo nga. totga, Kaya pala the one that... Magits Si si Don Romantico kasi nagpauso ng shoutout sa yung tot the one that got away Oo. pala yun. Hindi mo na maisip yun kasi kasal ka. Pero yung alam mo yun, nakita mo yung babae, okay pala yun. Tapos, Pero ba't pinangunahan mo? Malay mo naman naisip. Gago. may to. Gang ni Ka, shoutout sa'yo. Wala, kaya hindi siya makaka-relate doon. Pero yun Joke nga, lang yan. ito nga, sa akin dito. Mawalan ng gala pa si Josh, pare. Alam mo, Happy ka si rep, no?
Basta the more na parang lumalalim ka kasi ng lumalalim sa mga bagay-bagay. Totoo ba? Nawawalan na kayo ng pake pagka ganun. Di ba yun ba sa... The one that got away. Oh, no, single ka. Let's say. The one that got away. Balik tayo sa scenario single ka muna. Halimbawa lang naman to. Pag may edad ka talagang nag-vanish talaga siya. Oo eh. Ako Oo. ganun. Wala talaga eh. Talagang mas... Kasi, hindi. In my case kasi, may mga ganyan din. Pero, lagi, kapag matanda ka na, lagi mong isipin, may reason kung bakit nangyari yun. Yung, Hindi talaga siya the one that got away. hindi Isipin mo, talaga. sayang lang, but may ganito kasi, may ganito ganyan eh. Mawawala naman sa ito. Mawawala eh. Okay. Sa bagay, kung nagtuloy kami, baka hindi tayo nagtuloy. Di ba? Mm. Ganun nga eh. Tsaka ito nga ito feeling ko kasi mas naunang natutunan sa akin ni Job na maging present at the moment eh. Mas ganun siya kaysa ako. Pero kung ngayong tumatanda ko pala siya mas natututunan. So related yun dun. Walang totga. Ang importante yung ngayon eh. Yung wala na yan. Tama. Oo, ganun eh. Kaya, Madalas pag the one that got away, pare, babae lang talaga. Sila mahilig din eh. Oo. sila Yung sa nakakaram. past, di ba? Pero ako meron din ako, kaya ako nabanggit eh. Nung nabanggit ko yung femininity, siya yung naalala ko kasi parang siya na yung masasabi ko number 1 na may mataas na feminine energy na nakilala ko sa buong buhay ko na hindi pala ganun kadali makakita ng ganun. Madali lang makakita ng Yung Ng sinabi babae. mo kanina, yung Mag-mic ka kasi pre. Yung sinabi mong nagpapack ng gano'n, mas maraming ganyan. Yun nga! Yun Kahit nga. mag-pick tayo ng isa dyan eh. Mag-random dyan, gano'n din. Tangina mo! Ayan, maraming ganyan. Bobo ka ba? Gagatasan mo ako, mahirap ka ba? Lagay ko yung link sa comment section. Sugal. Tangina ka. Maraming ganyan. Ako nga pre, kaya ako naging magaling sa female nature. Puro okay yung mga marami sa mga ex ko okay talaga. So kaya ako natuto kasi halimbawa ang dami kong ex. Tapos purely bembang tapos alis lang. Hindi ko sila binasa. Walang lesson yun Wala ka natutunan nun. So ako nga kaya kumpiyansa ako sa natutunan ko sa female nature kasi dahil puro okay yun at may marami rin namang crazy. O sabihin natin 50-50. 50% nun crazy, 50% nun okay. Talagang tumatak sa akin yung mga lesson, pare. At sabihin ko nga sa'yo, ang dami yung mga okay na yun, pero dun pa rin nga babagsak eh. Na? Hindi ko, kahit ang dami nila mga okay, wala kahit sa kanila yung masasabi ko na sayang. Ngayon dati nasasabi ko pa yun. Pero So, meaning darating din ako sa time na yan. Na darating ka parang, talaga okay. doon. O baka nga siguro pag nasa ganyang edad ko, baka nasa tahimik na buhay na ako. I think. Tingin ko, Baka di ko na iniisip yun. hindi, lalo na rin, lagi tayo nagkakasama, tapos narinig mo na sa akin. Baka mabilis mo nang ma-adapt to eh. Kasi ako, medyo matagal dahil sarili kong realization yun bago ko siya na-adapt eh. Ngayon, dahil sinabi ko na sa'yo, maniniwala ka sa akin, gagawin mo yun. Laking tulong din talaga may mga tito kang kasama sa SP Podcast. Para naman. Akala mo naman ang layo. Yung po. 3 PM gang. Hindi, pero hindi ako, alam mo sa, hindi ako pre satisfying talaga sa akin pag kino-convince ko yung tao na wag mo na pagdaanan yung pinagdaanan ko. Parang nakakatuwa na tangina effective talaga, tinan mo siya ang swabe na nung nyo kasi sinabi ko na wag niya na gawin to eh. Satisfying Talaga. talaga. May makulit pa rin na wag mawakan niya, makakuryente ka. Up! Meron pa rin, no? Oo. Pag gano'n naman, tangina to, wala talaga to. Gano'n naman yung... Hindi, okay din eh. Okay din eh na may ganun. Ah, di ba sa sabi bagay. ko sa'yo? Sa Oo, nga, legit nga. Parang yun nga yung nagiging problema ko ngayon, yung pinagkwentuhan natin kanina, na parang, nakikita ko kasi kung saan ka pupunta eh. Kasi kung hindi mo nakikita yan, 2 years ago na sana gumana yan. Parang, alam ko kung saan ka pupunta, brother. Alam ko talaga. diba? Oo. Kasi, kita ko system, kita ko yung ganito, kita ko yung ganyan. Pag kinabit-kabit ko lahat ng puzzle, walang pupuntahan eh. Parang ganun. So, may mga kilala tayo na ganyan na mangyayari na
So paano ba? Parang wala talaga no? Parang hayaan mo na lang talaga. Sige, ganun. Oo. Kasi kung ikaw, nakilala mo ako na ganyan na tinatanggap ko yung mga paya mo, may mga tao din talagang hindi Hindi yan nga talaga. tatanggap. Oo. Minsan dadaanan pa rin niya talaga yan. Oo. Ako nga, sinasabi ko, kaya ako pag nakita ko, hindi niya tinatanggap din. Bata pa kasi to eh. Napapaganon ka na lang. Ano ka ba? Ngayon mo nagigets yung batang version mo na hindi nakikinig sa tito mo. Oo. May gano'n, no? No. Pero pre, yung ganung ugali na hindi ako naikinig, that was, mga teenager ako noon. Pero 20s, nakikinig na ako, pre. Kaya yung ganun, yung pinag-usapan natin, yan sabi ko nga sa'yo, di ba, at ako masusunod, hayaan ko na talaga siya. Kasi ako, based on my experience, 19 ako, dun lang yung matigas ang ulo ko, teenager, 20s. Humbled na ako, sumusunod na talaga ako sa kung anong tinuturo sa akin. Di ba? Kaya yun Maaga na, ka kasing may sports, kaya maaga kang Ayun na nga. naging maayos na follower. ayun na nga. So, talagang importante mag-sports. So, yun si girl, no? Madali ang trabaho mo. At for sure ako, dahil mahal mo yan, dapat magiging smooth lang yung relationship smooth mo. lang Basta gawin mo lang yung sinabi namin. Baka meron pa dyan. Mm. Baka meron pa dyan, may tanong. May kukuha pa nga ako. Sige. Kukuha pa ako ng isa. Nawala yung mga dati, mga kagimbal-gimbal na plot twist ng tanong. Tanginang kulit ng mga may tanong Kaya, dati, may diba? tanong puta. Yun pala. Kaso Boss Josh, ganito, may asawa puta. Tangina to, sinabi mo kagad eh. Sinabi Di ba yung mga binabato na Lucky 8 dati na Oo. question? Tanginang kukulit ang plot twist sa dulo. Tangin, sinasadya na ata ninyo eh. Puta, para ma-surprise kami. Eh, di ba tayo ang hilig natin mag-take ng initial response sa mga question? Medyo pagdating sa may tanong, parang emotional din tayo. Tangin na nga! Di ba gagawin? Bobo kasi. O biglang, hindi boss, pero may anak kasi. Okay nang inang eh. Andun pala yung, yung point of view niya sa dulo. Oo. Kaya niya nagawa yung decision na yun. Mm. So message lang. Message Nag-trending lang. yung video natin ngayon, Josh. Parang 500,000 views na yata. Ano yan? Yung sinabi ko na, yung sabi ko pang-release to ng mga pagkain doon ng mga yung single mommy's low value. Tapos oo. pinagmumura kayong mga, na walang respeto sa stepfather. Gets, so. Nag-viral la. Tama nga hinala ako. Sabi ko pagkain yun ng page eh. Ang nag-post is yung anti-spot movement. Oo. Eh di pinakamataas niyang views yun. Ngayon. Pinakamataas niyang views yun. Kaka-post lang yan, sabog eh. Oo. So, di ba? Sabi sa inyo kakain. Mag-agree talaga dun eh. Sabi sa inyo kakain kayo eh. Di ba? Ito game. Sana manotis at mapag-usapan nyo sa ASP. Silent follower nyo ako nila sa Dow Job. Di ka na silent ngayon. Need ko lang ng malupit na tuli. Working student ako, 21 years old ako. Third year college ngayon. 1 year na lang gagraduate na. Niloko kasi ako ng ex ko. 2 years kami. Ang pagkakamali ko, nag-cheat din ako dati. Hindi mali yun. At magkasakit at masakit magsalita. Pero ginawa ko lahat for her. Halos lahat ng duties ng isang tatay dahil wala siyang father figure. Ginawa ko. Provide, hatid sundo, allowances, protection, advices. Galing oh. Third year year college. college. Parang kang gago. Niloko mo ata kami. Pero magaling yun. Anong nangyari kasi, nahuli ko siya sa family gathering na may ibang kausap sa chat. Nag-confess o shinare niya yung mga pagkakamali ko sa ibang lalaki ng mga kulit naman. Shinare niya yung mga pagkakamali ko sa ibang lalaki ng mga kasalanang nagawa ko sa kanya sa ibang lalaki. Meron na po bang emotional attachment yun pag ganun? Nagets yun? Kung baka nagsumbong sa ibang lalaki yung ex niya. Nasabi naman kasi siya sa akin na wala daw siya gusto. Pero sa pagkakabasa ko and the way niya kausapin, meron yun. Meron. Yun din sabi ng gut feeling ko. Masakit lang talaga yung ginawa niya na mga confessions or sharing. Paano nila ako pinagtulungan? Grabe. Bakit? Pinagtulungan saan? Dun sa chat, ito kasi nakakatawang niya eh. Bata pa rin to. Sa bagay college nga. College na yun eh. Pinagtutulungan siya. Malamang, ibang lalaki yung kausap ng babae. Gusto umisa eh. Or sharing, paano nasaktan siya, paano nila ako pinagtulungan dun sa chat. The way sila tumawa, Ay, at tinanong siya nung lalaki, baka mamaya balikan mo pa. At ang sabi niya sa chat, ayaw ko na, sabay tawa. Alam mo, kaya nga hindi ako agree dun eh. Yung una niyang sinabi. Siya yung tumayong tatay, college ka, imbis na
atupagin mo muna yung pag-aaral mo eh. May inaalagaan ka agad na babae. Gago, hirap nun. Di ba? Mhm. Sa akin, hindi ako agree doon. Tignan mo, na take for granted, laging ganyan. Ilang beses tayo nakakita ng ganyan, pinapaaral, 100%. Again, I mean, nandun yung pagiging provider natin. Pero tatandaan ninyo, pare, pag 100%, hindi ko sinasuggest 100% sa babae, pre. Oh. Kasi matitake for granted ka eh. Kailangan, some way or somewhat, may effort pa rin yung babae na ginagawa. Hindi kailangan ma-spoil kasi nga nandun yung nature nila na pagka masyadong comfort, masyado ng plain. Alam mo yun, naghahanap na ng drama eh. Maghanap sila ng drama. So, again, mali ka dun. Ayaw ko na, sabay tawa. Hindi lang ako makalet go kasi hanggang ngayon yung picture namin is nasa IG niya pa naman and nasa bahay nila yung picture frame namin ng magkasama. Tapos post mo. Tapos mamaya may plot twist. Yun, pero ito po ang update. Kasal na po kami. Hindi mo nagtanong ka pa. Pinagsabihan na kita, no? Bilang... Pag yan, putang ina mo, bablakan namin, ha? Sige. Dapat ko ba na i-let go na or antayin ko baka maayos pa? Feeling ko kasi sinaksak ako patalikod at hinubaran sa harap ng madaming tao. Mas matatanggap ko pa kasi kung nag-confess na lang siya sa akin na may gusto na siyang iba, hindi yun ako pa makakaalam. Bakit siya magko-confess? Ang dami niyang benefit sa'yo. Hatid sundo. Tumayong father figure. Ano yun? At isa pa, may share kasi kami ng mga ipon at may mga gifts din siya sa akin. Dapat ko ba isaoli para di ko na maalala or wag na? Request lang po, real talkin nyo ako. Pinakamasakit nyo na payo sa dista kasi ako. Mas trip ko yun. Mas mabilis ako makamove on. Pero po, kasal na po pala kami. Wala nang plot twist sa dulo. Wala na, yun na yun. O, bigyan mo, pre. Bigyan mo daw. Real talk mo daw, eh. Oh. Siya naglalagay ng mga ng mga hollow blocks sa daanan niya. Parang tas pag napatid ka magugulat ka. Parang ganyan yung nangyayari. Alam mo, ako sa akin, bakit kaya ganun, no? Hindi ba nanonood ka? Kala ba silent viewer ka? Oo nga Ba't eh. ka nandyan sa ganyang sitwasyon? Yun, di ba? Yung mga, sasabihin ko nga kanina, yung mga tanong niya, yung mga lumalabas sa kanya, parang hindi naman siya nanonood. Sabihin, sumusubaybay ka sa amin pero hindi ka nakikinig. Gusto ko maklarify. Gusto ko, napapaisip tuloy ako. Gusto ko tuloy magawa tayo ng video. Ano ba ibig sabihin natin ng provider, eh? Kasi baka na may misconcept nila yung pag sinabi nating provider, puta hindi nagagalaw yung babae. Lahat talaga serbisyong serbisyong marino ka talaga. Okay. Pero para sa akin mali kasi yun eh. Pag sinabi mo kasing yun ang gusto kong mahimay natin kasi gusto kong ma-differentiate yung provider na misconcept at yung provider na gusto natin. Yeah. Diba? Ang provider na gusto kong gawin mo, pare, for example, sa pagkain, di ba? Yan. Pagka magdi-date kayo, alright, libre mo. Pero yung hatid sundo, para sa akin, too much na eh. Oh. Too much yung hatid sundo para sa akin. Oo, kasi parang kung nagtatrabaho ka rin eh. Papasok din naman siya eh. Oo. Papasok din naman siya. Talaga namang papasok siya. Bakit kailangan mo pang sunduin? Actually. Di ba? Pero yung pagkain, pwede kasi date yun eh. Kumbaga parang it's a gesture, it's a tradition na welcome tayo na welcome yun. Pero yung ganong hatid sundo, uuwi rin naman siya. Bakit kailangan mo pang iuwi? Talaga iba niya umuwi. Hindi naman nabanggit. Hindi College naman. student to, malamang hindi. Hindi ba mas magastos nga yun sa gasolina? Ito pa nga eh, nasa student ka pa lang. Student na dapat nga ang isang nagpapahumble sa isang tao at specifically sa babae, yung pag-uwi-uwi nga dyan nila teka, ba't tao lang din ako, lalaki lang din ako, kailangan ko uwi, magbiyahe, mag-commute. Inahatid sundo mo, ini-skip mo siya dun na parang nagpapalaki ka ng malaking ulo na babae. Tsaka ang mali ngang ginawa niya, nagpapaka-provider siya na college student pa Ano siya. ipo-provide mo? Diba? Oo, ha? Ano ipo-provide mo? Oo, so, College ka. Tito, nahihirapan siya dahil
kinukuha niya yung role na hindi sa tamang panahon, nahihirapan siya ngayon, di ba? Oo. Nung hindi ka naka-college, nagtatrabaho ka na, nahihirapan ka pa rin sa ganyan. Oo. What more college ka pala? Kinginang yan. Oo. Hindi, mismo nga, kahit wala kang pinoprovide, yung mismong college na lang. Minsan nga, ang hirap pa nun eh. Ang hirap pa dun, pre. Tapos iintindihin mo pa ganyan. Nung college ako, I'm gonna be honest, tangina, repeater. Concentrated na ako doon, nag-repeater pa ako kumuha pa ako ng isang taon kasi may bumaksak ako na di ba? What more pa kaya, siya may inaano pa. Nagpo-provide pa. Putang ina pa, ang hirap, parang pinapahirapan yung Ang dami mo sarili. iniintindi. Oo. Ang ending niya, may lagapak kang subject nga. Kaya Kasi nga. nga, malulost focus ka. Mm. Kung si Josh nga na nag-focus na, may namali pa rin Mali eh. pa, pre. What more, ikaw pa hati ang attention mo. College is not easy, di ba? Oo, kaya yung mga provide na yan, saka na yan pag may ipoprovide, pagka, kumbaga, maluwag na yung ibang aspeto ng buhay mo, okay. Pero pag nag-aaral ka na may bigat nga, meron kang parang anchor. Pag nag-aaral ganun, may anchor pa eh. Hindi pa Sobra. dapat. Nag-aaral din ba yung partner niya? Siguro, Oo, at college sila sundo eh. eh. Oo. Oo. Kung same school lang sila, same ruta lang din ng bahay, why not? Ako doon na. Hindi niya kasi in-specify. okay. eh. Oo. Hindi niya in-specify. Kung madadaanan ko yung ruta ng babae, at kung parang 10 minutes lang din naman yung away, so I think sasabay ko rin naman talaga. Agree. Pero kung separate, kasi kung same school sila pare, malaki tendency, pwede rin mangyaring same way yan eh. Pwede Pwede lang naman. Pero kung hindi, malayo talaga, north to south yan, magiging hindrance na sa'yo, wag na. Oo. Kung ako nga, dapat yung free time mo, nag-hustle ka na lang eh. Para pagtapos mo ng college, may bubuhay pa sa'yo. Oo. Di ba Magaling mas ka na. okay? So, Actually, Okay. nag-working student nga siya eh. Pero ito nga nangyari sa kanya. Ang dami. Nasobrahan nga siya. Tingnan mo, burnout. yung ginawa mong yan, ang dami mo napabayaan, natanga ka ng ginawa mo. Wala sa lugar eh, natanga ka. Actually, Nakikipag-usap sa ibang lalaki yung babae mo. Ngayon, nalilito ka pa, nagtatanong ka pa. Di ba dapat, utang ina, hindi ka pa okay sa akin? Tapos isa pang katangahan mo eh. Ano doon sabi niya? Ano nga to? Yung sinabi niya, ito, drama na lang to eh. Nasasaktan siya kasi hindi raw inamin siya pa ang nakaalam na nakikipag-usap nga sa ibang lalaki. Wala na, parehas lang yun. Parehas lang. pinagkaiba yun. Wala pinagkaiba yun. Parehas lang ang value nun na wala nang pakialam sa yung babae mo. Yun ang pulot dulo. Yun lang. Isa lang ibig sabihin nun. Wala ka ng halaga dun sa babae. Di ba? Mababa na ang tingin. Mababa ang tingin sa'yo ng babae. Hindi na kailangan na sana inamin na lang. Sana inamin mo na lang kaysa ako pa nakaalam. Gago ka! Parehas lang yun. May nagtanong din sa atin yan, ganyan din. Ang dilema niya is, kung papatawarin niya ba daw, kasi nga daw, inamin daw sa kanya na nag-cheat. Putsang ina, pareho lang din yun. So may, at least may respect ako ng konti. Mm. Kasi inamin niya sa akin na nag-cheat siya eh. Pero patawarin. Pero ganun pa rin eh. Ganun pa rin Siguro siya. depende sa level ng cheat. And depende sa level ng justification niya. Okay. May cheat kasi na ano eh. Puta, sigurado ka ba dyan sa sasabihin mo? Pre? Oh, bro. Kasi, here's my reason, pare. Mm. May kinoconsider akong cheat like, nag-post ka ng My Day na sexy ka, naka-brat panty ka. Para sa akin, consider micro-cheating yan. Kasi nag-i-invite ka na ibang lalaki. Oh, Siguro pwede yung mga pagsabihan pa yun. Oo, mga ganun, I would say, pag sinabi niya. Pero yung paalam na may lalaki akong dinate, kanyan, siguro yun ang mga off na cheating na. Oo. Off talaga yun. Ang inang yan, talagang cheating na sa akin yun. How about may nireplyan? Tapos long term na kayo. Dito mahirap na to question na to. 8 years na kayo. For example, sa akin, ganyan. May ka-workmate na nireplyan. Pero hindi naman sila nagkita, hindi naman sila nagbemba. Depende kung ano Promise yun eh. daw, promise. Teka lang. Masyadong generalist pa rin. Parang kung ang tanong, nandyan ba yung ano mo, jowa mo? Parang ganun yung tanong, nireplyan. Tangina, on the background, hindi lang sila nag-chat, may nangyayari na doon. Pero wait ka, kasi masyadong general nga yung tanong eh. Sabi mo, nireplyan lang eh. Alam mo, may mga tanong lang talaga. O kaya,
mahilig ba sa hotdog si, yung boyfriend mo? Kasi ang reason pala, bibentahan niya pala ng hotdog. Kaya type niya pala si Josh. Kaya wala si Josh. Padig pala, puta. Diba? Napaka-sure rap. So, that's nireply niyo yun. Okay lang yun. Di ba? Magbibenta lang pala ng hotdog. Kung may flirt issues silang Pero minsan kasi, conversation. alam mo to, Maraming babae gumagawa ng ganyan, di lang kasi nahuhuli ng lalaki dahil tamad manghuli ng lalaki. Di ba? Maraming instances yan. Mga ex natin, di ba? Marami, hindi nga natin sure dun kung lahat ba yun na naging na hindi gumawa ng ganyan. Ako, I would say, majority of them, ginawa nila yan behind my back. Hindi ko alam. Kasi, naboboard sila eh. Pag di natin kasama eh. siguro, pag okay lang mag-reply, depende sa reply. Yun ang sagot. Kasi minsan, Pero cheating yan, do you agree? hindi, Automatic. magbibenta lang naman siya ng hotdog eh. Hindi, wala namang ibibenta, walang business, pero nangamusta lang. Kamusta ka na dyan? Hindi Nag-reply medyo, siya. Cheating, di ba? Pero ako, Micro cheating. pero ako hindi ko na pa, kunwari malaman ko, hindi ko na palalakihin yun. Wag mo na lang replyan yun. Ganun na lang. Di ba? So, nagpatawad ka rin ng micro cheating. Depende rin kasi talaga yan. Hindi. Nagsabi niya, nag-reply, pero ang sasabihin na lang ni 8, hayaan mo na kasi, huwag mo na reply niya. Pero para sa akin sa vibe ko, Micro cheating yun eh. kasi ang mahirap dun pare, siya eh, parang yung mga senaryong ganyan, may fine line, may thin line kasi. Thin line. May thin line eh. Ayoko nang ilagay sa agrabyado yung sarili ko na palalakihin ko eh. So sasabihin ko na lang, huwag mo na reply niyan. Pero pa nag-reply pa, tangin na, bakit ka na nagre-reply pa kasi? Doon mo nagaganon. Oo. Punta tayo simbahan. Oo. Kasi nga, tutulak ko yung likod. Ba't nire-replyan mo pa kasi? Simba tayo. Mga tayo, doon na tayo sa Sabi mo ganito. Ano yung ginanon mo, pre? Yung yung likod. Ay, liko. Para maglakad na siya papuntang church. Kala ko yung mukha ginanon mo. Or, pwede rin gaganunin ko siya. Tara na! Ano yan? Kupita. Ano yan? Kupita. Inom kami doon. Wine sa church. And then, hostya. Kupita yun, kupita. Paano pag ganito? Ano yun? Halika rito! Ano yun? Ano yun? Ano ka ba kasi? Ano yan? Yung sampagita. Inibigyan mo siya ng sampagita. Palaspas. Palaspas. Narinig ito? Kago, may inside joke na naman tayo. Matutuwa na naman yung mga yun. Sabi huwag mo na replan, magsimba tayo. Ganon. Papuri sa'yo. Papuri Di ba pag ganito? sa'yo. Pag ganito. Ano yan? Ano to? Hindi, yung kotse, di ba? Yung Oh. Yung may grocery kayo. Pwede. Ganyan. Ilagay mo doon. Okay. Huwag mo na nga replan. Nasok ko na yung mga grocery sa likod ng kotse. So yun mga pare, no? Di ba comment down below? Ano masabi niyo rin sa mga pinag-usapan namin? Again, kung gusto ninyong may mga problema kayo, gusto niyo marinig ang opinion namin, go ahead, message us kay Asset. Basta make sure na nakafollow kayo. And don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Ating support podcast. Babalik kami. Yeah, we pop out in your hood, walang pake, payat ako, ngunit yung pulsa malaki, shout out to my boy J.O.P. At Asset at si Eko, parang sumakay ng Lambo, walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagbamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga tiko, kalipel.